Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa lingkunada. 99.3 KM, kakampi sa partido. 91.9 BBS-FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado, asin sa kakampi Kamsur online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Miyerkules kunyan, Petsa 10 kampulan na Hulyo taon 2024, mga tuga marinaga po sa Indo. Yaon naman kami para ihatun sa Indo ang mga baretang amain na sa Indo pong saramay maantabayaran sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, hali po dyan sa Rinconada area. Naantabayaran magkita sa 99.3 KM Kakampi Partido. Siriman po sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pagkarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, hali sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya barang ko sige palma sa nato teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, erot ngunyan sa Rado Nasyonal. Interong binabantayan ko niyan kan Department of Labor and Employment ang epekto kang wage adjustment. Bakulang sa mga bawaran ng trabaho kundi baging sa mga kumpanya. Inang ipinahayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Kinakalkulan na sa 40,000, sagod na 140,000 na mga trabador ang naapektaran sa ipinatub na wage hike. Sinabi ni Laguesma, sa ngunyan mayo silang na-monitor na igwa mga kumpanya na nagsarado niluli sa 35 pesos na wage increase. Dagdag pa ka sekretaryo, anuman na mga pagbabago, igwa, ining positibo asin man negatibong efekto. Inawandong pa kan opisyal na positive sign ng nahiling ang nag-aasinsong ekonomiya ka nasyon asin nakahanap ng permanenteng trabaho ang mga obreros. Sinabi ni Laguesma, igwang Labor and Employment Plan ang DOLE sabay pagtabagan sa TESDA asin ang programang trabaho para sa Bayan Plan. Sigun sa iya, sa mga nasambit ng programa, mahiling na ang direksyon kan gobyerno na magkaigwa ng productive narrative asin na sustainable jobs para sa mga Pilipino. Mientras tanto, sa naduman kan NEDA, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang negatibong epekto kang wage hike sa mga obreros asin sa national output kang gross domestic product ka nasyon. Dagdag pa ni Balisacan, posibleng palangkawon kang wage hike ang unemployment rate sa nasyon. Mientras tanto, pig-report kang Philippine Coast Guard. Natunong Coast Guardian ang irido sa pagsabog na nangyari sa Zona 2, Barangay Kabatangan, Zamboanga City, kanagtalikod na Hulyo 8. Sarong Philippine Coast Guard enlisted personnel na may ranggong PT Officer 3rd class ang grabing na irido, mentras duwang tauhan man na may ranggong PO3 asin Seaman 1st class ang nagsapo ng minor injuries. Pig-report man na anong na biktima gikan sa Philippine National Police asin piglima halis sa Bureau of Fire Protection asin Philippine Marines ang nakulgan na nagdara ning kabilugan na bilang na 19 biktima. Nangyaring insidente sa paghapon kan mga nakakumpiskal na maputok sa barangay Tituan. Tinawan na doon sa report kan PNP ang premature detonation na ikinairido kan 5 sa 19 apektadong uniform personnel na parte kan joint operation. Tulos man dinara ang mga biktima sa mga pag-drive ng ospital para sa medical attention. Panagos man na binubusisi ka mga investigador ang kabilugan na danyos. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pig-anunsyan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nailihir ang Pilipinas bilang host
kan Loss and Damage Fund Board halis sa 7 nasyon na pinagpilian. Sigun ki Presidente Marcos, sisiguruhong kaning masirbing boses ang Pilipinas sa pagtulod kang global climate action sa sinambit ng aktibidad ngunyan na taon. Apura kayan, magkakaigwaman ni napwesto ang nasyon sa LSF Board. Ang pag-host kang LSF Board, mapahiling sa dedikasyon ka nasyon asin sa kakayahan karing maging boses ka mga nasyon na pinakapiktado kang climate change na mabilog ng international climate policies. Alas 5:12 ang oras ngunyan sa Pilipinas. Nangangapunan si DILG Secretary Binhor Abalos kay Pastor Apollo Kibuloy na magsuko na asin at tumagor sa niya ang sa mga kaso sa korte. Sigun kay Abalos, magkakanigusa naman at tapuso na ini ni Kibuloy kung nahirak ang kontrobersyal na leader kang Kingdom of Jesus Christ sa sayang mga taga-suporta. Matandaan pinaluwasan ng arrest warrant si Kibuloy na nahampang sa kasong sexual abuse o minors asing qualified trafficking. Tinawan doon pa ni Abalos, iluwas na lang ni Kibuloy ang sayang depensa sa korte asin magsuko na sana sa kapulisan bago pa mahulog sa kariribukan ang sitwasyon. Mientras tanto, tinuyaw man ang Pauro Trump pagkontra kang kampo ni Kibuloy sa International Criminal Court bilang pagpabor sa mga korte kang Pilipinas. Ngunyan dahil na binibisto ang mga arrest warrant mismo kan Davao asin man kang Pasig Regional Trial Court. Risado man subot na pinagtutubulan sana kang kampo ni Kibuloy kung ano ang pabor o convenience sa sainda. Ngunyan, mga Pilipinong husgado na nagparawas kang arrest warrant. May 19 ng hepe kan Davao City Police Office ang tinanggal sa silang pwesto ni Lulis sa pagkatalangga mga ini. Marisulbiran ang nagkalangkaw na kaso ng garadanan na simpang lulupig sa sinambit ng syudad. Sigun ki Police Regional Office 11 Director Nicolas Nori III, sinipa niya sa pwesto ang 19 Station Commander matapos niyang madiscovery na 22 na kaso ng garadanan na 41 kaso ng panglulupig. Pun kang Enero sa Mayo ang dinarasulbiran kan mga ini. Sigun saya, magkakaiba man ang report ka mga estasyon hulita itinatago ka mga ini. Ang nagkapirang kaso para paluwason na dahil nakakaalarma ang sitwasyon sa sayang mga nasakupan. Mientras tanto, ipinaliwanag ni Davao City Police Office spokesperson Police Major General Catherine de la Rey na parte kan sayang katuyuan na mamantinir ang integridad as epektibong police force sa syudad sa ginibong reassignment kan mga tinaranggal na opisyal. Matandaan, nainot na kinumpirma ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang pagkakatanggal sa 19 Station Commanders kan Davao City Police Office. Huli subot sa discrepancy kan sa indang report. Kakampi Network News. 14 minutos magkalampas ang oras na alas 5 din pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol sa Radyo Nacional. Kumpiyansa si Finance Secretary Rap Recto na sa Agosto mabawasan na ning sagkod sa 5 pesos ang presyo kang kada kilo kang bagas sa rasyon. Sinabi ni Recto na ini resultado kang bawas na taripa sa mga pigi-importar na bagas. Ipiniliwanag niya na uli sa bawas sa taripa na 20% halos sa 35% sagod 15%, 10% man ang mababawas sa presyo kang kada kilo kang bagas sa mga merkado sagod sa pagtatapos kan taon. Nasabit pa man kasekretaryo na ang bagas ang nanginot na nagpapalangkaw kang inflation na punpakadto na bulan ka Setyembre kang nagtarikod na taon, resultado man kang paglangkaw kang presyo kani sa pangkinaban na merkado. Tulong dating Vice Presidente ng Pilipinas ang day maatindir sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maabot na Hulyo 22. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na opisyal nang nagpasabi sinda Leni Robredo asin Gino Marbinay na sinda day maatindir mientras tantong si Noli de Castro nagpasabi na day mapasiring aragad day pasubot ini opisyal. Si Robredo naging Vice Presidente pon 2016 sa 2022. Si Binay man naging Vice Presidente pon kan 2010 sa kan 2016. Asin si De Castro pon 2004 sa 2010. Nakalaban ni Robredo kan 2022 presidential race si Marcos. Sigun pa ki Velasco hinahalat pa kan sayang opisina
Ang kasimbagan ni Vice President Sara Duterte na parang nahaloy nagbutas bilang miyembro kang gabinete ni Marcos. Sigun kay Velasco, ang deadline kang kumpirmasyon sa pagkatindir natapos na karagtalikod na Hunyo 25. Alaga ng mga VIP subot tinutugutan na mag last minute confirmation. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:16 oras gunyan. Mga baretahan sa luwas. Negosyanteng si Tato Mendoza desidido nang maglaban bilang Vice Alcalde Canaga. Kung anon man siya o dai, ni dating Vice Presidente Lino Robredo na makandidato bilang alkalde sa sunod na eleksyon. Report 9 haliki Maiko Garcia. Maiko! Ipinahayag kan negosyanteng si Fortunato Tato Mendoza na nagkaulay na liwat sinda na Atty. Leni Robredo asin na pag-ulayan ang manugod sa politika. Maramduman enot na sila nagkaulay kung nagtalikod na Abril 7 asin ulit-ulit na sinabi kan dating Vice Presidente na mairibahan sinda sa 2025. Alagad, diretsong sinabi ni Mendoza na kung si Leni makandidatong mayor, si Tato ma-vice mayor. Sa lindong kantim nagaman o bako, itatao daan ni Mendoza ang desisyon sa kagustuhan ka mga Nagueño sa pagikang eleksyon bako sa desisyon ka mga nasa City Hall. Kang inot na mag-ulit sila na Atty. Leni, sinabi niya na igwasan tulong persona na pwedeng ilag sa linyada bilang kagawad and kaso nakuha nun siya bilang running mate. Alagad kunday, mahasadiri ning lakaw. Iba ng sayang grupo na tulong eleksyon na dang solido asin may maray ng iribahan. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Serbisyong Kaferte, mati ng maray sa Manuan Kampasakaw, Camarines Sur. Mariragyan haliki Mike Gravito. Mike! Pinagapahayag ng 2nd District Board Member Nino Tayco na sa unyan sunod-sunod na pinagapupunan ang mga importante asin na darakulang proyekto sa Signature Park iyan sa Esparso na 2nd District Congressman El Rey Villafarte. Saro na subot dyan, iyo ang modernong basketball court na pwedeng pakinabangan kan mga kahubenan asin man residentes kan Banuanin Pasakaw. Ang iba pa, iyo ang All Center na pinagapunduhan man kan 2nd District Congressman El Rey Villafarte. Bali, higos-higos lang, naigos kami ni Mayor Jojo na magagad ng suporta. Saka bako lang po, talagang ang pamilya Villaferte na hiling manido po. Bako lang sa intirong probinsya ng Camarines Sur, 2nd District, si Kong Elry, mahililindo po na talagang halos sarama ang programa, proyekto. Bako lang po niyo mga infrastructures na niyo. Maski po servisyo sa education, scholarship program, mahililindo po, medical services, nahiling na lindo po, hospital bill, royal assistance, ano po, talagang mahiling mo po ang top priority program kang serbisyong Kaferte, ano po, kaya talagang dakulahon po natabang niyo sa mga Banuaan, lalong-lalo na digdi sa Banuaan ng Pasakaw. Parte ka naging mga pahayag ni Board Member Nino Tayco, kanini ang makaulay kan Kakampi mo Patrol, napit sa mga programa kan Kapitolyo Provincial, maging ni Congressman El Rey Villafarte sa Manuan ng Pasakaw, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:20 ang oras ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang bareta sa Lado Nasyonal, ipapanagos ngunyan na pag-aaga kang Senate Committee on Women ang investigasyon sa Philippine Offshore Gaming Operation Hub sa Tarlac na kinakasabitan kan suspendidong alkalding si Alice Go. Ito na magpadraning surat si Go ki Committee Chairperson Risa Ontiveros kung sa'y nagpahayag ini na debakatindir sa pagdagog huliman sa naglalang sitwasyon kan sa mental health asin mga bantasa sa buhay. Sigun ki Ontiveros, kung talagang gusto niyang malinig ang sayang pangaran, magpahiling ini sa pagdangog, magsimbag ng tultol asin untuko na ang pagputik. Makatabang masumot sa mental health ka na suspendiding mayor kung masabi ini ng katotohan. Apor kayan, mayo man na may pahiling na medical certificate siguro na nagpapatunay sa rason galing.
na bakuntultulan sa mental health, hulita basado sa suspendidong alkalde, mayong doktor ang gustong magparwas sa saya ning sertifikasyon sa katakutan na mapaapod man sa Senado asin makamati man ning humiliation o mapasupog. Mientras tanto, ipinahayag man ni Senate President Francis G. Escudero na preparado siyang magperma sa warrant of arrest laban kay suspended Mayor Alice Guo kang Banban Tarlac oras maghagad ini o hagado ni Senadora Risa Ontiveros. Iya matapos sabihon kang abogado ni Guo na di matindir ang alkalde sa Senate hearing ngunya na aldaw huliman sa natroma subot nini sa pagtrato kan Senado sa saya. Sa press conference kasugma pig-report kang sinabi ni Escudero nakadepende kay Ontiveros, chairperson kang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kung hagadon sa iya na magparwas ng arrest warrant laban sa alkalde. Mientras tanto, sinabi pa kang Senate President na kung totoo subot na natuma sigo, dapat magtaw siya o magpahiling ng medical certificate. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:22. Balikan ta mga baletahan sa lawas tulak ng illegal na droga, arestado naman sa Iriga City. Report Alikid Jonel Cuba. Nadakot kan mga miyembro kan PNP duman sa parte kan siyudad kan Iriga ang sarong tulak kan na droga matapos na ikasakan na mga autoridad sa Pagiman kan City Drug Enforcement Unit kan Iriga City PNP ang sarong drug bypass operation bandang alauna dos na napagkapon kan na sudma dumanda sa barangay kan Santa Cruz sa Iriga City. Matrayon pong nadakop kan mga autoridad ang suspect na drugistong si alias Ido kanda Solados Apera Crisolita Street San Nicolas Iriga City sa pagikan na grupo kan City Drug Enforcement Unit kan PNP asin man katabang ang intelligence operative kan Iriga City PNP nagtarabang-tabang tanganing ikasa ang sarong drug bypass operation laban sa nasambit ng suspect sarong miyembro ka na autoridad ka na CDEU ana nagsagin-sagin na pusher buyer guminakal ngayon na duwang pidasong hitsil da plastic sa silya sa nasambit ng suspect sa kantidad na 1,000 pesos asin kaanda inianda mismong kaklapan kan mga autoridad nakakuha ng sarupang pidasong hitsil da plastic sa silya sa nasambit ng suspect tinimbang na nasambit ng droga o minabot sa 5 gramos at ang kantidad na street value kani o minabot man sa 34,000 pesos sa presente nakakulong ang suspect sa Iriga City Police Station na siya pasangatan niya na pagkaaga ni pagbalgat sa Section 5 at 15 kan Article 2 sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang pagkakadakop sa nasambit ng suspect bunga kan impormasyon ay pinabot kan mga netizen nasambit ng barangay huli man kan puspusan o lagduan na operasyon kan suspect sa illegal na droga. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:25, kinukonsiderar kang Philippine National Police na maging state witness sa kaso na pagadaan sa beauty pageant candidate na si Geneva Lopez. Asing kailusyon kaning Israeli national na si Yitzhak Cohen ang salo sa mga sospek. Sigun ki PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, importante ang ibinulgar na impormasyon kanasambit ng sospek naragindalan para ma-recover ang mga bangkay kan duwang biktima sa quarry site duman sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac ang talikod na Sabadong pag-aaga. Sigun ki Fajardo, ang salo sa mga sospek na si alias Junjun. Iyo ang nagmaneho kan bihikulo kung saan lunad ang bangkay ka mga biktima na diskubring nasulo ka mga autoridad. Paliwanag ni Fajardo, bako lang sinda madepende sa testimonya ni alias Junjun. Imbes
dapat ini may backup na mga forensic evidence para masiguro na pusok ang kaso. Sinabi pa ni Fajardo, isusubitin nila sa korte ang gabos na mga magkakarigong ebidensya as in dokumento para sa aplikasyon ni alias Junjun na maging state witness. Igwanaman sumot na itinaong seguridad ang Special Investigation Task Group sa pamilya ka nagsukong sospek. Naman sinabi kan Department of the Interior Local Government as in PNP ng utak sa paggadan sa magkailusyon at mga na-dismiss na pulis na sina Michael Giwang asin man si Roel o Romel Abuso. Mientras tanto mga tugang, sa ibong ka mga kaso ng paggadan sa mga abogado sa Pilipinas, siniguro ka National Bureau of Investigation sa mga representante kang Integrated Bar of the Philippines nasa inday ning tututukan. Sa sanumpayag sinabi ni NBI Director Jamie Santiago, sinarom kan sa iyang liderato tatawan din prioridad para matawan man hustisya mga biktima. Hindi mo na Santiago ang pahayag matapos ang naging courtesy call sa sayang opisina kan mga representante kang IBP. Bago naging direktor kang NBI, si Santiago, abogado asin naging piskal sa Good Naging West. Siniguro kanina natatawan nila ng proteksyon ang isa man abogado na may banta sa buhay. Nanapagod man nila mga peking abogado na nagigimo ng mga illegal aktibidad kabali ng pagkataon ng notarial services. Inisubot na kakaraot sa pakaran asin dignidad ka mga lehitimong mga abogado sa Pilipinas. Pigheras ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang naging pagbisita sa saya kamang aki ni Chris Aquino na si George Asin Bembi kasugmang Hulyo 9. Sa sayang Facebook boss, mahiling ang maugmang litrato ni First Lady Lisa kung saan nasa tahaw siya kan pareho na kangirit na magtugang na si Bimbi asin si George. Dahil masinabit kang Primera Dama ang rasong kang pagbisita kan magtugang si FL Lisa ang agum ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Katakot gani, batandaan bistado ang mga Marcos sa Aquino na may bakong magayon na relasyon pagabot sa politika pun pagkantong paninirbihan kang ama ni PBBM na sinipuntong dating Presidente Ferdinand Idalin Marcos Sr. Sa panahon kan Marcelo, nakulong ang ama ni Chris na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino asing ginadan sa pagabalik sa nasyon gikan Estados Unidos. Kan mapatalsik man sa pwesto si Marcos Sr., rinibayan kang agum ni Ninoy na inaanak Chris na si dating Presidente asin dipuntong Corazon si Aquino. Ipinahayag kang Philippine Navy na binagat ka mga barko kan China ang mga barko kan Pilipinas na mabiyahe kuta ning sarong pasyente lunad sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kanagtalikod na Hulyo 7. Sigun kay Philippine Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nagkukunisyon ng emergency medical evacuation ang duwang barko kang Philippine Coast Guard haling BRP Sierra Madre kan bagato nini ka mga barko kan China harli sa Ayungin Shoal. Matrayong pong nadaraman ang pasyente sa Palawan. Kanagtalikod na bulan, pig-report kan Philippine Coast Guard. Ang kaparehong insidente kung saan pinugulan man kan China Coast Guard ang medical evacuation kan sarong tawan kan Philippine Navy na may helang asin naka-estasyon sa BRP Sierra Madre. Kakampi Network News. Network News. Sarong top official kang Commission on Elections kumalik ang sumut nagbukas kang offshore bank accounts asin nagresbi ni sagot sa 120 milyon pesos halis sa kontrobersyal na South Korean firm Mero System Company Limited. Inisigun ki Congressman Rodante Marcoleta ang bagong aligasyon kan korupsyon. Bastante na sumut na rason para dagos ng ibasura ang 18 billion pesos na kontrata sa Mero basado man sa ruling kang Korte Suprema, void as in non-existing para sa automated pool sa nasyon. Ipinahayag ni Marcoleta ng nasabit ng Comelec official may 14 bagong bukas na bank accounts sa Cayman Islands sa Caribbean, China, Hong Kong, North America, asin Singapore na iba-iba ang denomination kung saan ang kwarta kani abuton sa 415.2 million pesos o halos 1 billion pesos. Idiniposito rin sa bank accounts kan sinabit ang opisyal pun Hunyo sa Good Marso kan taon na presente. Isa daw yan. Oras ko niya mga tugang. Eksakto alas 5:30 ng pag-aaga. Paparagos po mga bareta sa Kakampi Network News.
Good morning ba sa mga nakantabay sa mo sa FB Live. Asa mo yung mga regular na mga parantabay. Si Mr. Luis Rivera San Jose nakantabay sa Kamaligan, Camarines Sur. Good morning kay Samson Figueroa. Kay Luis kay Rick Garcia. Kay Aljin Buendea o kay Gina nakantabay sa Iran. Pati naman kay Maxima Oliver asin di ba nakantabay sa mga accounts kan Kakampi Network News. Naantabayaran kita sa DWEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada sa 99.9, 99.3 KM Kakampi Partido. Asing good morning ba sa mga nakatutok ko dyan sa 91.9 BBS-FM Naga City. Mabalik kami at dyan para sa iba pang mga bareta. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumlanas, labas, kakampi mo. Kanya matugang iguara kitang 40 minutos po makalampas ang oras na alas 5 din pagkaaga. Balikan tayo mga bareta ko dyan, bareta pasalado nasyonal. Garonggayo marumarong pasangunyan na magkasundo sinda Senador na Nancy Binay pati naman Senador Alan Peter Cayetano kasundama inikan na pagsangat ni Binay ning ethics complaint daban kay Cayetano. Sigun ki Binay kung hagadon nin apology o dispensa si Cayetano depende pa ini sa baging paliwanag kan Senador. Tinawan doon ni Binay bakulan dapat sa saya maghagad ning dispensa si Cayetano kundi pati naman sa mga biyamos kan na media. Nilulit na may aligasyon sa saya na nagkataw siya ni mga hapot sa media na may sa mga radio interviews. Si Cayetano man, sinabing magtutok lang sila sa isyu kang Senate building asin bukas man ini para makipag-ariglar kay Binay. Erot naman sinabi ni Binay na itong day naman ang gusto niya pero day sumot siya ang naggapoon kan name callings asin ang aligasyon. Pati naman magampang siya sa pagdangog para kuta matawang linaw ang ipinapatugdok na bagong Senate building. Siniguro kan Department of the Interior Local Government DLG na panagos ang sa indang ginigibong mga lakdang para malinig ang Philippine National Police. Sigun ki DILG Secretary Benjamin Avalos Jr. sisiguruhon kani nadagos ng mahali ang gabos ng mga pulis iskalawags na iyon nakakaraot sa ibahin kansa ng organisasyon. Ginibong ka sekretaryo ang pahayag kasabay kan ginibong pagpresentar kasugma sa duwang dating pulis na sinasabing imbuelto sa paggalan sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez asin ka alusyong galing si Yetchia Cohen. Sabi ni Avalos, ang duwang pulis haloy nang tinanggal sa serbisyo alagad kay Juan Mangiraray na matanggal ang gabos na anay sa PNP. Binistong sinda dating pulis na Michael Angelo Barrento asin Romel Medina Abuso. Kumpiyansa ma si Avalos na Mariel Sarcani ansain na mga plano para man sa ikakarahay kan lindada sa PNP. Alas 5:42 ang oras siya tungod yan. Mientras tanto, ang ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mabot na Hulyo 22 ang maging pinakanakula sumot sa istorya. Ito sinabi ni House Secretary General Reginalda Velasco sa sarong entrevista. Sigun kay Velasco, hali sa 1,312, gigibo ng 1,814 ang tukawan sa laog kang plenaryo. Sigun pa kay Velasco, gusto kanagkatarang kongresista na mag-ibaning 50 o 40 sagod sa 50 bisita sa SONA alagad na ini tinugutan. Solamente plus 1 sila ang pwede para sa mga biyembro kang kamara. Araw kaligtalikod na taon, sinabi ni Velasco na magkakaigwa di mga viewing room para sa mga bisita na day makakalaog sa plenaryo duman sa Batasan Pambansa Complex. Nakiulay si Senador Lito Lapid sa mga kapwa niya senador na aprobara na ang propostong lay na may katuyan mapusog ang mga sweldo as benepisyo ka mga barangay official.
Ini ang Senate Bill number 270, ang propostong an act standardizing the salaries and benefits of barangay officials na isilangat pa kanagtarikod na 2022. Ipinahagi ni Lapid sa sayang pagtatram sa Good Governance Summit, 2nd Provincial Liga Assembly, Liga ng mga Barangay, kan Northern Samar Chapters sa Quezon City. Pinjente sa kunsangunyan sa komite ang sayang propostong lay. Mientras tanto, sa subot ka mga Chinese national ni mga pag-urgaring sa Iloilo City sa tao kan mga report na posibleng nalaog na kan mga sleeper agent ang nasyon. Nagsurat na si House Deputy Budget Leader asin na Iloilo Representative Julian Barunda kay Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla tanganing ipa-validate ang katauhan ka mga Chinese national na nambabakal ni mga harong asindaga sa mga mamahalo ng subdivision sa Iloilo City. Sa sarong payo ng surat na may petsang Hulyo 2, sinabi ni Baronda na mga Chinese nagbabalyo sa Puerto Real di Iloilo, Monte Rosa subdivision asin sa Ledesco subdivision sa La Paz, limitado sa pagtataram ni English. Sa Metro Manila, mas dakol naghali na ng Metro Manila sa nakalis na 5 taon kesa naglaog sa National Capital Region basado sa report kan Philippine Statistical Authority. Sigun ki Adrian Cerezo, National Assistant National Statistician kan PSC Social Sacco, nagali ni Metro Manila ang 500,000 o kabangang milyon na residentes ka nagtarikod na 5 taon. Basang halangkaw ini sa 381,000 na persona na naglaog sa Metro Manila sa kaparehong panahon. Sigun sa PSA, ang istarang ka mga mayor na rason kang paghalik ang kadakol na residente kang Metro Manila, kadaklan sumutigdi, nakabakaling harong sa probinsya, partikularmente sa Calabarzon, mentras tantong ang ikalawang rason, ang klasikan na pagbuhay sa National Capital Region. Sinabi ni Cerezo na posibleng kadakol pa mangraray na mga nagtatrabaho sa Metro Manila, aragad ansay ng istaran, yao na sa luwas kang NCR. Sabi pa kang PSA, ang Metro Manila kinabibilangan kan 16 na highly urbanized cities na may population density na 21,765 katao sa kada square kilometer. Inisubot halos 60 beses kang population density kang 363 persons per square kilometer na nakairehistro sa national level. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:47 ang oras sa atong yan. Balikan ta mga bareta halos sa lawas, implementasyon kan jaywalking ordinance kang naga istriktong ipapautob na sa maabot na burokasa nin klase. Bareta halikim Michael Garcia. Kasabay kang preparasyon ka Naga City Police Office sa Oplan Balik Eskwela sa idanaman istriktong i-enforsar ang jaywalking ordinance sa pagbubukas kang klase. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, parapayag kang NCPO sinabi kay ni na ang pagsunod sa batas trapiko makakalasan subot sa pag-ipit kang traffic lalo na sa mga lugar na yaw ng mga eskwelahan. Sa indalang pupukusan ang kalaban kang Peña Francia Avenue. Kung sa inyao ng mga darakulang eskwelahan arog kang NCF, Biscas, Kamhay, NCS 1 and 2 pati naman ang USI. Sinabi ni Pomar na katuwang maninda ang Public Safety Office asin ng mga barangay tanod nga rig tultul na mapasunod ang enforcement sa tinampo. Pero pa kayan, papaurguninda ang presensya lalo na sa mga peak hours, lalo na kung purulian. Asin ang mga estudyanteng nagraralakaw pa uli, pasir kasinturan kanaga o kung bakuman, dyan na lang sa Los Considang Eskwelahan, nagahalat ning lulunadan papuli. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, number 2 municipal most wanted person sa Binalaba, Camarines na may kasong rape. Nasusog na asin arestado naman sa probinsya kang Cavite. Bareta haliki Mike Gravito. Arestado na kan mga autoridad
ang pinagkukonsiderar rank number 2 municipal most wanted person diyan sa Banuan kan Binalabak, Camarines Sur. Dawa na nga ni ang nagtago-tago pa duman sa probinsya ni Cavite matapos na siya ana manuparan kan mga autoridad sa report gikan sa PNP Binalabak pasado alauna nin hapon kasudma duman sa Vista Mall, Aguinaldo Highway, Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Kan ramalan kan pinagsarong parsa kan AFCCU CIDG Cavite asinman Binalabak Municipal Police Station pinagdakop ang persona ni Amol 56 anyos soltero asin temporaryong nag-erok duman sa Barangay Kabulusan, Magallanes, probinsya ni Cavite. Armado ang mga otoridad kan mandamiento de arresto na pinagpaluwas kang Regional Trial Court ninuli naman sa kasong rape na nakomiter kang nasambit na nga suspitsado. Ini anday man na pinagtutugutan na makapag-piyansa kan husgado. Sa ngunyan, nakatala ng ibiyahe papasaringon sa Banuan kan Binalabak ang nadakop na suspitsado matapos na siya ang madakop duman sa probinsya kan Cavite. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, saraban ng laki arestado duman sa Ocampo, Camarines Sur nihuli sa pagpabakal nin Badil. Report Halikid Jurel Coba. Dakop ang sarong lalaki matapos na ni anda magdapinta ninda Badil o magpatakal nin Badil sa mga autoridad. Anda mga miyembros kanda Philippine National Police kanda Banuan kan Ocampo, Camarines Sur kay kanan ang grupo kan CIDG Camarines Sur na iyo ang lead agency kanasambit ng bypass operation iyo anda nanginot sa tangani manda di kiya madakop anda sarong suspect di man sa La Purisima, Nuevo Ocampo, Camarines Sur alas 7:40 kanda subanggitan ikasa ada bypass operation kanda tropa kanda mga autoridad sa panginginot kan CIDG nadakop di iyo ada sarong lan 51 anyos sa Mayagumba residentes kanda nasampit ng barangay sa Banuan kan Ocampo, Camarines Sur sarong miyembro kana CIDG Camarines Sur iyo ang nakipagtransaksyon sa nasampit ng suspetsado asin na buminakal ni sarong Badil na kalibre 45 pistola na may trademark arms core na kung sa inda digdi sa kantidad na 16,000 pesos matapos kanda pagkakaigwanin negosasyon asin re-rebayaning kwarta patin na nasambit ng Badil digdina pigya ramalan kan tropa kan CIDG anda nasabing suspect na recover sa saya iyo ang ibinibintang kalibre 45 asin ang kantidad na 16,000 pesos na karodigdi ang genuine na 1,000 pesos asin 15 budol money and nasambit ng Badil igwaman na kargadong 5 live na pala para sa kalibre 45 kana digdi makuanakan mga autoridad ang sinambit ng Badil biganapan na magkakadigong dokumentos and suspect alagad ini mayo ni nahipailin na legalidad sa pagpapabakal sa nasambit ng Badil and suspect antig dakop ka na mga miyembros ka na CIDG ini bilang parte kan kampanya sa pagpapakusog kan pinag-aapod na loose firearms tanganing ini anday na magamit ka na mararaot na mga elementos sa maraot na mga aktibidad purog na nangunya na paparani na anda pag-file ka na certificate of candidacy sa parte mismo ka na mga madaralagan na sa pwesto lokal sa maabot na eleksyon na 2025 ang PNP matapos na maramalan ang suspect idinara sa parte mismo kan hipatura kan CIDG sa laog kan na Ciudad Canaga ngunya na aga sasampanin nining kasong pagbalga sa Republic Act 10591 ang pinag-apod na illegal possession of firearms and ammunition. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ngayon matugang alas 5:50 itras na po nin pag-aaga
Sa iba panitalis ka mga bareta niya tungkol sa Radyo Nasyonal, magkaiba na nagbisita si First Lady Lisa Araneta Marcos as in dating First Lady Imelda Romantes Marcos as in Special Envoy to the United Arab Emirates for Trade and Investment Maria Ana Katrina U. Pimentel sa bagong renovate as in Historikong Marikina Shoe Museum bilang parte ka sa ilang pagmaigot na itunod ang lokal na industriya ng sapatos. Matandaan iminok na ini kan 2001 kung sain ang Marikina Shoe Museum istarangon yan kan lampas 800 na padis ng sapatos kan dating primera dama na nagpasirarom sa renovation. Ini na nagsisilbing pag-girumdum kan mamaskog na pamanakang kultura kan syudad asin sa pamanakan ni bilang shoe capital kan Pilipinas. Sa silang pagbisita tilawan doon kan special envoy kan presidente sa UEA o UAE. Ang importansya kan museo sa liwat na pagbuhay kan lokal na industriya ng sapatos. Ang envoy makuapo kan di Puntong Marikina Mayor Osmundo de Guzman na bistadong taga-suporta ka mga para sapatos ka Marikina durante kan sa panahon asin nagbukna ka Marikina Shoe Trade Commission kan taon 1967. Takali makatabang sa liwat na pagbuhay kang industriya ng sapatos sa Marikina, may kipagtabagan si Pimentel sa mga lokal na nagikibo ni sapatos tanganing magheras ning sapatos sa mga estudyante kan Marikina. Si dating First Lady Imelda Marcos man bistado sagkod sa enterong kinaban huliman sa pagkakaigo kaninin pagkadakol-dakol na pares ning sapatos durante kang buhay pa. Ang sayang esposo na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Mientras tanto, sinabi man ni Marikina Mayor Marcelino Chidoro na namahala sa renovation na narealisan ninda ini bilang pagbisto sa pagka-creative ka mga Pinoy asin baging repository ka mga sapatos na dahil ngunyan mahiling sa mga ordinarong tindahan na kansiring na mga produkto. 4 minutos na mga tugang antes magabot ang oras na alas 6 pag-aga. Ikinusir kang Professional Regulations Commission PRC na mayo lamang nakapasar sa duwang examinees kan June 2024 Special Professional Licensure Examination for Social Workers na ginibo ka nagtalikod na Hunyo 16 sa Abu Dhabi, United Arab Emirates asin man duman sa Singapore. Sa peluwas na resulta kan PRC kan Lunes, Hulyo 8 sa report man, mahiling na nakapanaman sa resulta na mayong nakapasar sa duwang board takers sa sinambit ng Special Professional Licensure Examination. Ang opisyal na resulta mismong pirmado ni Charito Zamora, chairperson kan PRC. Dahil man binisto kung isay ang duwang examen na ini na dahil lamang nakapasar. Pwede nang mag-deploy ang Estados Unidos ng advanced nuclear technology sa Pilipinas. Sinabi ni US State Department na ang US-Philippine Agreement for Cooperation in Peaceful Uses of Nuclear Energy ang nag-epektibo na po kan July 2. Matapos makontento ang domestic legal requirements kang Washington. Matanda Nobyembre taon 2023, pareho pinirmahan kang Pilipinas at Estados Unidos ang nuclear deal kasunod ka negotiation process na pinaginutan ni Vice President Kamala Harris sa panahon kan sayang historikong pagbiyahe sa Manila. Inilatag man kang kasunduan ang komprehensibong pagripaso para sa matulidong na nuclear cooperation sa pagkultaran kan duwang nasyon para tugutan sa pagbabalyo kan nuclear equipment as materyales para sa matrayumpo o mga matulidong na paggamit kani. Inabandon man kang US State Department ang importansya kang kasunduan mentras energy security asin naglalangkaw na critical global challenge na nangaipo ning pagtatarabangan asin man pagmamaigot. Mientras tanto mga tugang sa iba panitales ka mga bareta niya tungkol sa Radyo Nasyonal. Nagapilar si House Deputy Minority Leader asin teachers party list Representative Franz Castro dumas sa Kongreso.
ilusot na ang mga propwestong lane na magkakatabang sa pagpapababa sa presyo ng produktong petrolyo sa tahog kang panibagong paglangkaw kini. Kasabay kanina ng kapunan si Castro sa Palasyo Malacanang, sertipikaran ang tulos na pagpasar kan lower oil price bill o House Bill number 400. Propwestong renationalization kang Petron o House Bill 3003, unbundling kang presyo kang produktong petrolyo, House Bill 3004, centralized procurement kang petrolyo, House Bill 3005, asin regulasyon kang downstream oil industry o Republic Act number 3006. Sinabi ni Castro na makatabang ang mga propwesto tangaling balibitaran ang paglangkaw kang presyo kang mga produktong petrolyo. Sa mga ultimong balita niya tungkol sa Senado Nasional, naadit si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa report kan Philippine Statistics Authority na luminangkaw ang bilang ng mga Pilipinong mayong trabaho. Sinabi ni Estrada, patuloy sa naman ini kang kadako na Pilipino ang nadidipisilan makaharap ng tultol na trabaho o mapagkukuha ng harap buhay. Magkakarigos naman na magtrabangan ang legislatura, mga ahensya kang gobyerno asin primaryong sektor para sa mga solusyon sa sinambit ng isyo. Tinawan doon na rasonabli sa naman na may dignidad sa trabaho ang mga Pilipino asin matawasin na ng pagkakataon na makapag-ambag sa pag-asinso kang ekonomiya kan Pilipinas. Ultimo bareta niya tungkol sa Senado Nasional. Abuton sa 20 milyon pesos ang gastos sa pagkakan kang ribo-ribong matrabaho asin bisita sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero nagsayo si House Secretary General Reginald Velasco. Isa publiko ang detalye kani para man sa seguridad kang event. Pwede subutin isa publiko pagkatapos kang zona. Sigun ki Velasco, kabali sa gastos ang pamahawan, panguntuan, pamanggihan, mirendalan, ka mga bisita, kabali na ang ribo-ribong pulis na ipapakuriyat sa palibot kang Batasan Complex. Ang ikatulong zona ni Presidente Marcos gigibon sa plenary session hall kang Kamara sa babot na Hulyo 22 duman sa Batasan Complex sa Quezon City. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya matugang. 1 minuto na makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. At yan, babalik kita kay ba ng mga bareta sa mga kakamping radyo. Pabutan tapo na rin good morning mga nakantabay sa DWEB-FM, sa silang FB Live, Kisisar Manaog Ramos, Kitintin Kalmada, Iflida Guaso Dacaryo, nakantabay sa Makati City. Patiraman ki Elma Gaspi, na nakaantabay ko niyan. Patiraman ki Edgar Bermeo, Christine Agato Llagas, Agapito Llagas. Babalik kami at yan sa iba pa mga bareta. Asin sa mga balik kay balang mga baretang halis sa mga kakamping radyo. 6:02 oras siya tungon yan. Ini ang Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. 9 minutos paglampas ang oras na alas 6. Balik na sa mga bareta sa Kakampi Network News. Aramon tayo mga bareta kunyan halis sa mga kakamping radyo. Inuto yata mga bareta magali po dyan sa lingkunada sa bayan DWEB-FM Kamsur. Parang naman si Benny Dicena. Benny! Radyo Lingkunada, Kakampi mo Network News. Mabalos yun, sa detalyos kan mga bareta, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Sarong surat halis sa liderato kan BJMP sa siyudad din Iriga. Nagkabot sa opisina kan Sangguniang Panglusod kan siyudad sa liderato ng Vice Mayor Edsel Dimewat.
na naghahagad sa konseho magpasar ni sarong ordinansa na magiging dakulang tabang para mapangatamanan ang salud kan mga inapod ng mga persons deprived of liberty o mga PDLs both sabiyon ang mga detenido sa Bureau of Jail Management and Penology sa syudad. Ini ani pinagbiglad kasud man Vice Mayor Edsel Dimewat sa sendang ginimong sesyon regular kan konseho. Sigun kay Dimewat, ang ordinansa ang hinahagad kan BJMP Iriga na ipasar kan konseho igwang titulong an ordinance establishing for a pseudo primary care center or clinic at the Iriga City District Jail and providing funds thereof for the purpose of catering to persons deprived of liberty. Kasudma, naging presente sa sesyon regular kan Sangguniang Panglungsod ang representante kan Bureau of Jail Management and Penology sa Iriga na si Jail Officer 3 Andrew Aquino, ang Paralegal Officer sa Unit Legislative Liaison Officer kan Iriga City District Jail na tinawanin oras kan konseho na magtaram asin ipaliwanag ang siringahagan nidang ordinansa sa konseho. Sa pagtaram kani sa tubangan kan mga members kan konseho, tinawang doon ni Aquino ang Rule Number 24 na nagsasabing responsibilidad kan Estado na magtaunin healthcare para sa mga PDLs na sigun sa saya nagsasabi na dapat maresibikan mga PDLs ang patas na reglamento sa healthcare na iguan komunidad asin magdagkanigo man ang mga ini na magkaiguanin access sa mga kinakaipo ng mga serbisyo sa salud na libre asin mayong diskriminasyon huli sa sendang presenteng estado legal. Tinawang doon kanina bilang Human Rights Officer kan BJMP Iriga, ipinaaram ka sa mga members kan konsen ng mga PDLs, siring man ang mga individual na nasa luwas o nasa komunidad parehong igwang inapod mga derechos na ang pagkakaiba sa saya ang mga PDLs na pepreso. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Sa iba panitalios kan mga baleta sa lado lokal, Tatak Arriba Part 2. Liwat na ipiglansar kan Arriba Administration ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva bilang tabang sa mga kaki na gusto nang magpatatak. Detalles haliman kay Erwin Pulutoy del Castillo. Ang City Health Office kan Syudad kan Iriga, katuwang ang City Government kan Syudad kan Iriga, nagkakagunan sarong programa na inaapod na Tatak Arriba Part 2 na pinunkan sa udmang pagkaaga hasta sa Hulyo 16, 2024. Ini sa objeto na bako sa nang maging sarong sultero ang mga kaaki ang lalaki sa syudad kan Iriga, kundi makatabang ang Arriba Administration sa mga kaakian na di pa nakapagpapatururi ngunyan ng mga panahon, inhuli ta pagkamahal-mahal kan pagpaturi ngunyan sa mga pribadong hospital asin sa mga pribadong doktor. Ini nagkaisipan ang Arriba Administration pamay ni Mayor Rex Oliva asin ang City Health Office na magkaigunin sarong programa na ina-update Tatak Arriba na mahatod nin libreng circumcision asin libreng bulong sa mga kaakian na mayong babayaran sa syudad kan Iriga. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Pareta pa sa lado lokal, dakula ang pagtubod. Di Vice Mayor Vic Ramos kan Banawan na bato na sa masunod na school year, mabubukas sana ang Governor Mariano Villaferte Community College sa sendang Banwaan. Ini ang ipinahayag ni Ramos kasudma sa entrevista kan DWB Kamsur. Agigarumduman, haliwinang pinagpunan ang pagpakonservat kan edifisyo para sa nasabi ng Community College sa Banwaan na Bato matapos na formal man na ma-turn over kan lokal na gobyerno sa kan Bato sa liderato kay ito ni Acting Mayor Vic Ramos. Ang titulo kan daga pasiring sa lokal na gobyerno kan probinsya ng Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaferte. Tinawang doon ni Ramos na sa tabang kan magtugang na sinda Governor Luigi Villaferte asin Congressman Mix Villaferte kan Rinconada. Siguradong maarabutan ang magkakanugan mga fundo para digdi para mas na madagdagan ang mga edifisyo o classrooms na magagamit kan mga magiging estudyante na sabi ng Community College sa Bato. Dakulan pagtubod ni Vice Mayor Ramos na sa termino ni Congressman Mix, ini makakahagad pa rin dagdag na fundo halos sa Gobyerno Nasyonal na dakulang tabang para mas na mapakaray ang Governor Mariano Villaferte Community College sa Saindam Banwaan. Po next school year mapukasan na yan and karmandada ang sa tuyang provincial government through our Governor Villaferte and then sa tuyang Congressman. So very optimistic po kita na talagang ang mga funding dyan maarabutan dyan tagani po. Mas lalong madagdagan ang mga school building. Kaya po naniniwala kita with the term of our congressman dahil sa national government magkakakuha siya ng mga funding. So aram ko po na matatabangan pa kitang mas parte ng mga naging payag ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos kan lokal na gobyerno kan Banwaan na
Bato. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Yan ang mga bareta. Halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Network News. Kakampi Network News. 16 pagkalampas ang oras na alas 6. Isunod na mga bareta haliduman sa partido. Sabaykan KM Kakampi Partido. Para naman si Frank Sotero. KM Partido Kakampibo Network News. Kakamping June, yun ang mga baratang tinaripon gigandigdi sa partido area. Para roman investigasyon ng ginigibo Canaga City Police Office sa Clidoro Border Case. Initangan isubot na mga syarto na bakakakuasinda. Ninpusog na ebidensya kontra sa mga suspect na yung kagibo Canaga sa bita ng pangaganda. Yan ang tinawaran doon ni Police Master Sergeant Roberto Aguilion, Assistant Spokesperson Canaga City Police Office. Sigundigdi, interong sinisirip kan kapulisan, mga investigador Canaga City Police Office sundo sa pinakasalit na detalye taga nila bagid asartado. Ang gabos sa oras sa sindaan dagos na magsangatin kaso kontra sa baga suspetsado. Sa ngunyan, iniiwasan man subot kan kapulisan ang pagpapaluwas ni Bapang detalye sa rasonda na nagpapadagos pan sa indang investigasyon na. Maski na nga ni abinado ang kapulisan na medyo nasasakitan sila sa ibang detalye, alagad yaon man subot ang asigurasyon na ginigibo man nindaan gabos. Habo man subot ninda na baka afekto sa daralagan ka investigasyon na ang ibang detalye na sendang ipinapaluwas sa mga biyambros ng media. Kasabay man ka asigurasyon na ang gabos sa ebidensya na sendang bakukuha ang madudo sa mga suspetsado. Maagirumduman ang biktimang si Jason Cridoro, residente kan barangay Bagakay, San Jose, Camarines Sur. Anenot na i-report na nawawara sa syudad Dinaga kung saan hindi nagtatrabaho. Alagad na dukay na bahay na nimboy kan Hulyo 1, duman sa basod sa probinsya kan Camarines Norte. Uyan ang parte kan paya, kan Assistant Spokesperson, Canaga City Police Office. Ini po ang ginigibo po kan sa tuyang mga kapulisan, kang investigador, at indabos po na pero sa kang Naga City Police Office na involved sa investigation, sinisiguro ta po na makapag-provide kita ng matibay na ebidensya laban sa mga suspect at sa persons of interest. Sa ngunyan po kaya day po kita makapagpaluat ng specific details kasi po ongoing po ang sa investigation. Baka po sabi kayan matarog o baka maka-apekto sa gibong investigation. Ang ma-asserto nilang po, sinisigurado ka po na ang kupang ebidensya madoon duman sa suspect laban sa inda. Kasi po once na madali unta ang katong pag-imbestiga tapos may lab test o through technicalities lang ma-dismiss si kaso, masasakita po. Mientras tanto sa katakod na barata baga kakampi bayo man subot katotohanan ang enot na nagruluwas na baga barata partikular na sa social media at sinibaba baga media outlet na igwa na subot na arestar na suspensado sa Clidoro case at sinakatalaan na subot na ipresentar sa baga miyembros ng lokal na media sa probinsya kan Camarines Sur sa Ciudad Dinaga. Ini man paglilinaw kan Assistant Spokesperson Canaga City Police Office na si Police Master Sergeant Roberto Aguilion. Segundi, solamenteng persons of interest pa sa naman na silang tinututukan alagad baku paman subutin ng suspetsado asin may paman sa kamot kan mga otoridad na bagadaras to may connection sila sa bitan ng kaso. Liwat ang spokesperson Canaga City Police Office. Sa ngunyan sir, may po akong information regarding kung iba na po kitang arrested suspect and kung iba po siguro po sir ang ito po, igwa na kitang identified na mga persons of interest. Kaya so po, kung iti-present sa media, may pa po akong information na igwa na po kitang arrested na personalities. Tingnan mga paglilinaw, kan Assistant Spokesperson Canaga City Police Office na si Police Master Sergeant Roberto Aguilion. Mientras tanto, sa kataon na mga nagbabaga-baga barat tagikan sa lawas, DOT Bicol, bawat tingkogonal baga namanuaan Bicolano si mga tricycle driver dapit na sa mga programa kan ahensya. Italias kan barata. Rene Aureliosa. Departamento kan na Turismo DOT Bicol may paabot sa mga tricycle driver at mga residente sa komunidad. At mga importante na katudan sa o sa tamang pagtino sa mga dayuhan at lokal na turista arugan mabuhay at salamat po. Second kid DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas. Pinagbibistuman kasi ng insan mga tricycle driver at mga residente sa komunidad bilang frontliner kan turismo. Ninulit ang sindaan na parating enot na napagkaputangan
kan mga turista dapit sa mga sikat na destinasyon sa sarong lugar. Kaya manangapunan si Regional Director Agwas sa mga lokal na gobyerno na magkuhanin ng Filipino Brand of the Service Excellence Training Program sa sedang ngayon siya na may objeto makapagtaon ng tultul na serbisyo sa mga turista bilang parte kan tatak ng Filipino ng ninospitalidad. Siring man matututukan man na subot sa harong kaning pagi na mabantayan kan mga lokal na gobyerno ang tamang pagsisingil sa pamasahe kan mga tricycle drivers sa mga turista. Porsigido ang DOT Bicol may paabot sa gabos ng mga Bicolano ang mga importanteng nakatudan na terarom kang Filipino Brand Service Excellence Program. Sa datos kanain sa Iguanin 203 bill 285 na certified tourism frontliners ang uminagis sa training sa narumkan programa. 7 bill 230 digdi o 37 digdi ang gikan sa Bicol Region. Para sa Kakampi Network News, Rene Orillosa. Kampanya kontra sa illegal na droga kan Lagunoy Municipal Police Station naging matarayumpo sa arestado sa bypass operation. Detalles Dads Prado. Naging matayong po ang ginibong bypass operation kan Lagunoy Municipal Police Station sa panginot ni Police Major Alexis Bonso wa Chief of Police kasuod mga pagkaaga Hulyo 9, 2024 sa barangay San Rafael, Lagunoy, Camarines Sur. Sa sinambit ng operasyon nadakop ang sarong 28 anyos na soltero pagkatapos na siya magpabakal ni nasarong sa siya kan illegal na droga. Napigatutubudan siya bu sa kantidad na 500 pesos. Sinakuhan pa ini na duwa pang sa siya kan kaparehong droga nagkakantidad ni na 1,020 pesos. Ginibuan na pag-inventaryo kan gabos na ko ang mga ebidensya sa tubangan kan mga mandatory witnesses sa mismo nga lugar kan sambitan ng operasyon. Sa ngunyan, ang arestadong persona nakakulong sa custodial facility kan Lagunoy Municipal Police Station, mantang pinagahanda ang kasong paglapas sa Section 5 asinman Section 11 ng Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Kakampi Network News, Dad Soprado, Kakampi mo. Ultimong barata nagkapit ng hipaturan ng puliso sa partido nagpaluwas na ng reaksyon dapit sa pagkakaimbolto kan duwang dating pulis duman sa Kapas Tarlac killing. Detalles kan barata Dino Oriana. Nagpaluwas naman din halos magkaparehong reaksyon ang nagkakapit ng mga hipaturan ng pulisya, partikularmente igi sa partido area, dapit man sa pagkakasangkot yan duwang dating mga pulis sa paggagadan sa magkailusyon na Pampanga Beauty Queen asin man kailusyon kaning Israeli duman sa Santa Lucia, Kapas, Tarlac, kabali sa mga hipaturan nagpaluwas kan magkaparehong reaksyon iyon mga ipaturakan sa Municipal Police Station, Guwa Municipal Police Station, San Jose Municipal Police Station, at Mantigang Municipal Police Station sa statement na pinagpaluwaskan sa Municipal Police Station, tinawan doon kani na sa indang liderato sinang interong kapopulisan sa interong nasyon, anday nagpunto ka sa pagsasagibo ng mga investigasyon sa siring ng mga krimen, tangani nga mapadasahan ang mga nagkakasala sa lay, dawaan ang mga kabado pa nila, basado pa man digdi, dawa sinasabing ang mga suspitsado sa sinambitang krimen, ang kabali sa indang lado, alagad piglino man subot ninda na mga ini anhaloy naman na natanggal sa serbisyo kung kaya day naman subot masasabing pag-iriba pa ninda magirumduman na basado sa mga nagluwasa na report sinman sa investigasyon kan sinabitang kaso sinasabing ang mga nasa likod kan krimen na duwang dating pulis na mga awol sa saindang serbisyo kung saan nagkaigwa subuot ni negatibong epekto man sa lado kang kapopulisan. Susug pa man sa sinabitang statement subuot ang liderato kan Sagay Municipal Police Station ipapadagos asin man mas papapusugon pa ang saindang internal cleansing program tangani na linigon ang saindang lado pasiring sa bagong Pilipinas. Dagdag na mareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Riara, Maraynaga. Nakabigyo niya ng mga baratang tinaripon kikandigdi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. KM Partido Kakampi mo Network News. Network News. Kakampi Network News. Alas 6:25 ang oras na kunyan. Isunod na mga baretang tinipunman kan PBS FM sa Naga City. May barang tanaban si Junel Cuba sa mga bareta. Junel! BDS Basta Bareta Sigurado.
Salamat tabi kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Ang Naga Sports Complex mas maray kun ang gobyerno nasyonal ana mapakaray sigun manda sa mga barangay official kan sinambit ng lugar dyan sa Banwa o barangay kan na Pakul sigun kay Kapitan Robin Limbo kan Barangay Pakul nahihiling kanina mas maray kuta na kung ang gobyerno nasyonal na magsalu sa pagpapakaray kan Metro Naga Sports Complex makakadaraman inin mga darakulang pagtitiripon sa laog kan syudad kan Naga kung sa inda sa presente ang lokal na gobyerno kan Naga ang nagmamantiner asin nagpapakaray kanasambit ng edipisyo alagad nakabinbin paman girarengunyan ang prosepwesto nga ipaparenta sa pribadong sektor para marehabilitar asin mapakarayin ang nasambit ng sports complex na pagsasadiri kan lokal na gobyerno kan syudad kan Naga nagkapera sa mga nasambit ng kawatanda anda subuot digdi raraot na asin na napabayaan na napakarayon kan lokal na gobyerno kan Naga may pribadong individual naman anda nag-uukupar kan nasambit ng sports complex alagad day ini ipinaaram subuot sa parte mismo kan sanggunian panglunsod kan syudad kan Naga asin dai makapagpaabot nin ano man impormasyon mapadapit sa bagay na yan si Mayor Nelson Ligacion nagpahayag asin mada si Administrator Elmer Baldimoro na ipapasa pribado anasambit ng sports complex ini tanganing digdi matawanin pagkakataon na mairay ang garaba ng mga nagkapirang edipisyo sa nasambit ng kawatan. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata pakita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Inagad giraray ni Kunsyal Gibson and representante kan mga hobenes sa laog kan sanggunian panglunsod kan syudad Naga na dai maging basihan sana ang presentasyon kan wisolb kundi gibuhon ang dapat na trabaho kan oversight committee sa privilege speech ni Kunsyal Gibson Felix kasudma sa ika-98 regular na sesyon kan sangguniang paglunsod pigtawanan doon kan Kunsyal ang dapat gibuon kan konsiyo pagkatapos kan presentasyon kan Wisolve Foundation sa mga dapat na baguhon kan syudad Naga sa paggamit kan pundo sigun ki Kunsyal Gibson an oversight committee kan sanggunian panglunsod an may kakayahan na magpaapod manin mga tao para manda sa paghapot kan komitiba asin paghagad nin mga dokumentos na kinakaipuan dai dapat sananga limitaranda an tutukaron kan oversight sa mga pigapi presentar kan na Wisolve dakol pang dapat na tukaron urog na duman sa isyong na unambitan sa surat ni Abogado Lini Robredo may posibilidad man na ipaapod kan sangguniang panglunsod si Attorney Lini Robredo kung kinakaipuan tanganing siya mismo ang maglinaw sa mga surat na kontrobersiya na sa iyang pinagpaluwas. Ta iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakita sa lado lokal. PSA sa laog kan Kamara de Sur guanin pangapudan sa publiko katakudman kan pagpuon kan 2024 population census. Boyet Padere sa report. Maarangkada na ang 2024 Census of Population as in isasabay ang community-based monitoring system kan Philippine Statistics Authority. Sinabi ni PSA OIC Supervising Statistical Specialist Raul Aspi Jr. na apwera sa pagbilang kan populasyon, aarawon nindaan pabertilayin kan labang pamilya. Kaya isasabay ang pag-record kan pamilyang nga F1 kan Department of Social Welfare and Development. Kaya nga po dahil ang PSA na tawan sindaling oras na simbago ning tul-tul ang sa indang mga kahaputan. Target kan PSA na gabos na harong agyan uli sa igdi, mahiling ang sitwasyon ka nasyon kung kaya maging basan ini kaya kan mga programa sin po ito. Kasudma, ginibo na ang National Press Lunch formal na nagapupon ang pag-record sa
o magpupuon ang pag-record sa Hulyo 15 asin matapos sa September 16, 2024. Para sa BBS News, Boy Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, turong persona ang pigtututukan kan liderato kan Philippine National Police digdi sa laog kan Naga bilang person of interest sa Cledero murder case. Okay, Sminda sa report. Pinag-kumpirmar ka na ka City PNP na nagkaigwanan ni linaw ang ginigibon nidang investigasyon sa Cledero case na konsen ini sarong residente kan San Jose Camarines Sur. Alagad ini anak na dukay na mayo na ninpuhay duman sa Camarines Norte. Nagkakapirang konsiderasyon sa puot ang pinaggibo kan na PNP. Alagad bigla na lang supot na nagkaluwas sa indang mga investigasyon. Mapadapit sa conversation kan mga person of interest na ginipo na pinagkalap ka na PNP. Bako lang saro kundi tulo ang pinagtututukan na person of interest kan Naga City PNP. May lin na kami, it's more than 2, more than 3. So I will not give an update para hindi po ma-brief ang samuyang mga investigation. So, concern na motive, may nakuha na po ng informasyon kung ano ang pinaka-motibo na medyo makahirap itong ginibo duman sa biktima. Ang motibo parte yan kan na kumpirmasyon kan Naga City PNP na kung saan tulong person na suportan sa indang pinag-iimbisigaran sa Cledero case asin ini padago sa pinagtututukan ngunyan ning huli sa mga ebidensya subot na nakalap kan na Naga City PNP. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Philippine Crop Insurance Corporation da pig-inkaminar ang mga parauma na mag-aprorbitsar kan Insurance Protection Program ngunya na panahon kan tag-uran. Daryl Banya sa report. Pig-inkaminar kan Philippine Crop Insurance Corporation ligdi sa Bicol ang mga parauma, mga nag-aatama nin hayop asin mga parasira na mag-aprorbitsar kan sa ilang ipig-aalok na Insurance Protection Program ngunya na panahon kan tig-uran. Sigon kay Engineer Christopher Gloria o IC Division Chief, Marketing and Sales Division PCIC Bicol, na libre sanaan pagkuanan insurance program sa indang ahensya. Kinakaipuan sana na makapagparehistro sa registry system for the basic sectors and agriculture asin may tinuuma na nasa 0.25 hektaryas hasta sa 3 hektaryas din kaumahan. Sa lindongkan RSBSA Subsidized Crop Insurance Program, pwedeng makakuha ang mga parauman in 20,000 pesos kada ektarya, mantang 200,000 pesos man sa mga nag-aatama nin hayop. Nangapudan si Engineer Gloria sa mga parauman na makipag-coordinar sa ilang opisina o sa pinakaharaning opisina kan Department of Agriculture, nangarig na matabangan dapit sa bagay na ini. Sa pinakahuring record kan PCIC Bicol, po Enero hasta Hunyo 30 ngunya na taon, kabilugan ng 43,126,040 pesos. Kantidad niya na insurance anay panaukan sa ilang ahensya para sa 8,379 parauma asin man para sira digdi sa Rion, Bicol. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyan, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kooperasyon kan mga magurang sa Balatas o Barangay Balatas kahagadan ngunya da kana mga opisyalis kan barangay paraman sa pagsugpo kan malnutrition na nanotaran kan Committee on Children kan Barangay Balatas sa laog kan Siyudad Canaga ang nagdadakul na numero kan mga kaakian sa indang barangay sa severely malnutrition o malala ang kaso kan malnutrition kan aki kahagadan kan Committee on Cooperation asin da makita pagtabangan ang mga magurang sa pag-riparo kan sinda mga aki para man matawan tulos nin aksyon in kaso mahilingan nin sinyalis nin malnutrition sa laog kan Siyudad Canaga. Pig o orgulyo kan liderato ni Mayor Nelson Ligacion na padagos da ana pagsuporta kan City Hall sa mga malnourished na mga kaakian. Alagad nanutaran sa Balatas pasana sinabi kan kapitan nakadakol nin malnourished na mga aki.
Yan tabi kakamping June an mga barata. Gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, Siguro. PBS, Basta Barata, Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you mga kakamping radyo sa sayo mga bareta. Ang oras ko niya matugag. Alas 6:36. Mabalik tulos kami dyan para sa iba pa mga bareta. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumlanas, labas. Kakampi mo. Network News. Oras ko niya matugang alas 6:40 pagkaga sa mga bareta ko niyan sa lado lokal. Big tutol ni Congressman Elry Villafuerte kan ikadawang distrito kan Camarines Sur na yung presidente kan National Unity Party ang pagkapalipot kang investment rule para sa Clean Energy Development Ventures tangaling mas dakol subot na maglaog na renewable energy developers. Sigon gi Congressman Elry Villafuerte, ang lakdang na ini makatabang tangaling maabot kang Administrasyon Marcos ang decarbonization goal kani nakunon ang kamaga kan kinaipuan na energy kan na nasyon sa renewable energy sa 2040. Kung mabasayan subot ang report kang London-based global energy think tank na IMBER, sinabi ni Congressman Elry, garong gayo day nagabanti ang transition ka nasyon na pagali sa fossil fuel pasiring sa renewable energy sources. Sigun sa IMBER, ang paggamit ng coal sa pagkibo ng kuryente luminangkaw sa ika-15 sunod na taon kan 2023 asin na iristo ini sa 62% na kabilugan na kuryenteng pigkrear sa rasyon halis sa 59% kan 2022. Sinabi pa ni Congressman Elry kay puan kang Pilipinas ning kadakol na kapitalista sa renewable energy generation tangani mabawasan ang paggamit ng dirty fuel sa paggibo ng kuryente. Sigun pa sa kongresista kan 2nd District ang Camarines Sur pigilauman maging sentro kang wind energy generation sa rasyon ang pagbuktak kan designs na wind farm project sa probinsya na pigilauman makrear ng lampas sa 7,000 megawatts. Kabali sa mga proyekto ini ang 162.9 billion pesos na proyekto kandani sa infrastructure investment firm na Copenhagen Infrastructure Partners sa San Miguel Bay na maserbing pinakadakulang offshore wind farm sa nasyon. Igwa masubot offshore wind farm na ibubugtak sa Manuang Kalibaran Camarines Sur kang Aboitiz Power Corporation kabali ang Dublin Ireland-based Mainstream Renewable Power Corporation. Sa ibang bareta niya tungkol yan, update man sa nakwang duwang dayuhan nagadan sa Banuan kan Sakay Camarines Sur may 8 ng person of interest ang tinutukan ko niyang kang Philippine National Police sa paggadan sa kinidnap na duwang lalaking Chinese national sa Camarines Sur. Napaganaman sa PNP sa bahay kan tagapagtaram kaning si Colonel Jean Fajardo, igwa na mga pangaran sindang kaput kanagkapa ng mga dayuhan asin Pilipino na itinutok no may pag-aram sa sinambit ng krimen. Kabali sumutigdian nagsundo sa mga biktima sa naiya kalitalikod na Hunyo 20. Ang person of interest sa DEPA suspect alagad partikan investigasyon. Sigun kay Fajardo, nabisto kan duwang biktima ang nagkapara sa mga person of interest sa ibang nasyon na inimbitaran sila magbisita sa Pilipinas para sa mga investment. Nagpasiring ang duwa sa Pilipinas asin nakaulay ang sila mga patilaryo sa kan mag-arabutan. Alagad nadiskubre na sana ang bangkay kan duwa sa Sarong Ampas sa barangay Patitinan sa Banuan kan Sangay Camarines Sur. Ang PNP Kamsur padagos na ipagkooperar sa investigasyon kan PNP para sa ikakaresolver kan sinambit ng krimen. May pamanaguluwas kung may imbueltong Bicolano o taga-probinsya sa sinambit ng pandudugot at simpanggagadan sa mga biktimang dayuhan. Lalo na ini na iapon mismo dyan sa Manuan kan Sakay Camarines Sur sa partido. Sa sarapang paretan niya tungkol dyan sa lado nasyonal o sa lado lokal,
Suportado ni Congressman Brian Raymond Yamsuan kang Bicol Saror Party List ang bagong pulisya kan Department of the Interior Local Government na magkuha ng mga babayang barangay public safety officers o barangay tanods. Sigun kay Yamsuan na dating DILG Assistant Secretary, ang mga babayang tanod mga public safety officers pwede magkapot ka mga kaso may koneksyon sa mga babaya sinaki. Katakot ka rin tinawan mang komendasyon ni Yamsuan si DILG Secretary Benhur Avalos sa pinakaris sa mga lokal na ehekutibo na mag-recruit ng mga babaeng barangay tanod sa ngaling maipromote ang gender equality, pati naman ang empower ang women empowerment and participation. Nagutubod pa sa Yamsuan na mga babae mayong pagkakaiba sa kakayang ka mga lalaki tangaling mapakatamanan ang pasi ordin sa mga nasakupan na lugar. Sigun pa sa kongresista, ang mga babae pwede makapagtaw ng ibang perspektiba asim mga paagi sa pagpugol ng mga kaso asim pagpapautob ng mga ordinansa. Apor sa magtabang sa panahon ng kalabidad, asin emergency sinabi ni Yamsuan na makakapagtaw man ang mga babaeng tanod ng emotional support sa mga babae asin aki na igwang day bakong magayon na eksperyensya. Bilang parte kang pagtulod kan gender equality asin women empowerment, pigparawas ni Avalos ang DILG Memorandum Circular Number 2024-086 na nag-aalok sa mga lokal na gobyerno na magkuha ng mga barangay tanod na babae. Balita sa luwas kang Pilipinas, ngunyan natanggal ang reda kasarong eroplano kang United Airlines mentas patugpay rin sa Denver International Airport kan Luis. Sa report gikan sa Los Angeles, ang Boeing 757-200 kang United Airlines kan natanggal ang reda kani mentas patugpa sa DIA mga bandang alas 10 ni na pag-aaga. Bayo man na i-report na nakulgan na mga pasayeros kani na 174 pati ang 7 crew. Sabi kang United Airlines, nagkukulisir sila ng investigasyon kung paano natanggal ang mga rueda kang United Flight 1001. Kad Marso sarong United Boeing 77-200 man legit ang natanggalan ng rueda mentras nasa aire haling San Francisco pero salbadong nakatugpa sa Los Angeles International Airport. Pupuna lang kunyan ang kampanya kan delegasyon kang Bicol sa Marbebang Sporting Events sa nagbukas ng Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City, Kasugma. Ang Bicol may 749 atleta asin mga coaches Ero kaya sinabi ni Regional Director Gilbert Sansad kan DepEd Bicol, determinado ang delegasyon kan Bicol na makapuli ng 20 bulawan na medalya asin target ang ika-5 pwesto. Sabi ni Sansad, dahil mo na napiga-ambisyonan ang mga ranggong sagkod number 3 nakabot ka National Capital Region, patiraman kang Calabarzon, patiraman kang Visayas asin Mindanao Athletic Association. Mientras tanto na pagraman na 10 milyones pesos ang pigdagamang pundo kan DepEd sa delegasyon kang Bicol sa Palarong Pambansa para sa pagkakan, uniforme asin iba pa mga gastuson. Mientras tanto 1.5 billion pesos man ang pundo ng pagdagama para sa cash incentives ka mga atleta na mapuli ni medalya sa sinambit ng karawat. Yan ang po mga balita sa Lunang Tabiaran sa Kakampi Network News. Kunyan pong aldaw na Biyerkules, July 10, 2024. Sa pagkarap po bilog na porsa, Kakampi Network News. Kita po ang tabiaran sa DWEB-FM Kamsur sa Lingkurada. Sa KM Kakampi sa partido, padiraman sa BBS-FM Dilipo sa Naga City. Barang ko sa lado teknikal, si Ken Palma, halis sa KM Kakampi Kamsur sa Naga City. Ako po si Jun Bernas. Babalos ka sa pagkantabay sa kung sa masunod niya itong pagkatuding amin ng mga bareta. Tigdiyan sa Kakampi Network News. PBS.